Vince Dizon ang testigo laban kay dating Congressman Zaldico sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Pag-aayos ng mga sirang kalsada at tulay, pangunahing prioridad ng DPWH ngayong 2026 ayon kay Secretary Vince Dizon. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may draft na umano ayon kay Congressman Edgar Erice. Singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong Enero. At mga nasawi sa landslide sa Binaliw Landfill sa Cebu City umabot na sa 8. Bilang ng nawawala nasa 28 pa ayon sa Cebu Public Information Office. Ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Dagdag ng kalihim, milyong-milyong commuter at motorista ang dumaraan sa Maharlika Highway mula aniya sa norte hanggang Mindanao. Kaya ngayong 2026 sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang magawa ang nasabing highway, ay magkakaroon na ng massive rehabilitation upang maibsan ang malalang kalbaryo dahil sa sira-sirang bahagi ng kalsada. Sa press conference ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga, kabilang sa kanyang mga pinangalanan sina Ronel Tan ng Region 1, Jovel Mendoza ng Calabarzon, Virgilio Eduarte ng Bicol Region at Danilo Villa ng Region 7. Kasama rin sa mga tinanggal ang ilang Assistant Regional Directors at District Engineers. Samantala, nakatakda namang humarap sa Sandigan Bayan si Secretary Dizon para tumistigo laban kay dating Apo Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa kaso ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Gaganapin ang hearing sa darating na January 20. Muling nagpapatuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division sa petisyong makapagpiyansa ng siyam na DPWH Region 4B officials na kapwa-akusado ni Zaldico para sa kasong malversation. Kaugnay ito ng maanumalyang 289.5 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa pagdinig, ipinaresenta ng prosekusyon ang panibagong testigo na si Joan Lacerna, Chief ng Records Management Section ng Human Resource and Administrative Division ng DPWH Central Office. Papel niya sa pagdinig ay upang tukuyin o i-identify ang mga dokumento na konektado sa mga akusado na nakasaad sa judicial affidavit. At ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na mayroon umanong 2.5 billion pesos na allocables si Senador Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ito ay sa gitna ng pagtuligsa ng Presidential Sister sa naisabatas na 2026 National Budget na mayroon umanong pork barrel o mga pondo para sa mga lokal na proyekto na kadalasan ay ginagamit para makakuha ng boto at suporta. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang allocables ng senadora ay kabilang sa files ng pumanaw na si Catalina Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad namang naglabas ng pahayag si Senador Amy kaugnay ng buwelta ni Senador Ping. Buwelta rin ng senadora, nakakatawa si Lacson dahil hindi niya alam na lahat anya iyan ay wishlist na ibinigay sa DPWH Central Office. Tanong nito kay Lacson kung clueless ba siya na silang mga oposisyon ay lahat for later release kaya ni isa sa kanilang mga panukala ay walang naibigay. Ibig sabihin, zero anya silang lahat ni na Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla. Nilinaw rin ni Senador Marcos na wala rin siyang alam sa allocables ng administrasyon at hindi siya abogada ng Malacanang. Kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga individual umanong nakipag-ugnayan sa kanya at hinihikayat siyang mag-endorso ng isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng publiko. Pero ayon sa kongresista, tinanggihan niya ito at hindi mag-e-endorso ng anumang impeachment complaint.
Ito ay dahil batay sa bagong panuntunan, kinakailangan ma-refer ang isang impeachment complaint sa House Justice Committee para matiyak kung tama ang anyo at nilalaman nito. Giit pa nito, nais niyang magkaroon ng bukas na pag-iisip at patas na desisyon sa merits sakaling matuloy nga ang paghahain ng impeachment complaint. Dagdag pa nito, ayaw niyang matukoy na kabilang sa Duterte Group dahil miyembro siya ng Liberal Party. Kinumpirma naman ng kongresista na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. May kaugnayan umano ito sa nangyaring kapabayaan sa 3 nakalipas na pambansang pondo na nagbigay daan sa malawakang katiwalian sa mga proyektong kontrabahan ng pamahalaan. Sagot naman ng Malacanang, hindi pa napatutunayan ang mga alegasyong sinasabing galing sa mga taga-suporta ng isang partikular na politiko. Patuloy din aga may draft na umano ng impeachment complaint na nakatakdang ihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ang kongresista yung kinausap ng mga individual na nagpaplanong maghain umano ng impeachment complaint para i-endorso pero tinanggihan na niya ito. Ang grounds umano ng impeachment ay betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ni PBBM na mabalahura yung nakalipas na pambansang pondong naging ugat ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi, against the chismis President. yun. Hindi, Nakataga chismis. na. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. Dagdag pa ng kongresista, meron na umanong ilang House members na nakatakdang mag-endorso ng impeachment complaint mula sa independent at majority bloc ng Kamara. Samantala, itinanggi naman ni House Assistant Majority Leader at Bataan 1st District Representative Antonino Roman na may napag-uusapang ganitong issue sa hanay ng mga miyembro ng Kamara. It is a matter of speculation. I'm not sure if anyone will file. In the end, yung lakas ng isang impeachment complaint ay nakabatay sa ebidensya. Kung walang ebidensya, ay walang pupunta yung impeachment. Yes, magandang tanghali, Ella. Nag-protesta nga sa harapan ng GAP ang Ginaldo kaninang alas 10 ng umaga dito sa Quezon City ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng Migrante Nacional. Ito ay upang ipanawagan sa Armed Forces of the Philippines na palayaan na si Santala Anicoche, ang American citizens na natagpuan ng mga sundalo sa encounter sa barangay Cabra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon sa mga militanteng grupo, iligal ang pagpapanatili sa kustudiya ng AFP kay Chantal. Kahapon naglabas ng pahayag ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army na kusang lumagda si Chantal sa isang undertaking na mananatili ito sa 2nd ID Station Hospital para sa kanyang atensyong medikal. Gayunman, hindi naniniwala ang mga progresibong grupo sa pahayag na ito ng AFP. Bukod sa kilos protesta ngayong araw sa Camp Aguinaldo ay 2 araw na rin silang nagpupunta sa Tanay Rizal para hilingin na makausap at palayain si Anicoche.